sabi ng Espiritu, nasa mga looban na ako ay tatalikod sa pananampalataya at mga magitan ng mga Espiritu sa mga mananayan kasi pag-aral sa mga aral niya mga ninyo. Kita niyo. Paano yung sinabi ni Kristo? Hindi ba Hindi ba pinili ko kayo, isa sa inyo ay Diablo? Bakit naging Diablo? Ang isa sa kanila, si Judas. Sapagkat si Judas nakinig saan? Sa tinig ng Diablo. Kita nyo? Kung sa panahon ng mga alagad ay may naging Diablo, sa panahon Kristyanismo, kahit pinili ka na, nasa loob ka na ng Adventista, maaari ka pa rin maging Diablo. Sa paano pamamaraan? Sapagkat ang sabi ng Biblia, hayag, ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, ang iba'y tatalikod saan? Pananampalataya. Bakit sila tumalikod? Makikinig sila saan? Mandarayang Espiritu. Mandarayang Espiritu. Kaninong Espiritu yun? Espiritu ng Diablo. Kita niyo, maraming makikaya. Ang daming religion Sister Ate, Sister Annalyn. Nagkahalat ang religion ngayon, Sister Esther. Nakakatakot, Hanggang ngayon dito sa Facebook, nagtatalo-talo sila, nanonood ako nagdidibati sila. Sabi ko, mga sinara ulo nito mga nadaya ito. Itong Biblia, sapat na po ito, sa pag-aaral natin, hindi na kailangan si Kristo daw ay ganito, hindi. Pinagpipilitan ng ibang religion, hindi. Nagtatalo sila kung susunugin daw yung lupa o hindi. Mahal mo yung lupa. Saksi mga saksi. Siguro mga saksi na naman ito. Hindi identify kung saksi, hindi raw susunugin. Huwag daw kayo maniniwala sa nagtuturo na susunugin ang lupa. Sabi ko, Liwaliwanag sa Biblia. ang liwanag, di ba, Brother Will? Hindi na Ikalaw Pedro ba yan? Ikalaw Pedro 3:10. Sister Alvin, Sister Annalyn, Sister Esther, hindi na kailangan pagtalunan ang religion. Andito na sa Bible. Nandito na tayo. Ang sabi, huwag na kayong makinig sa aral ng Espiritu ng Demonyo, tuturo ang katumalikod sa tunay na aral. Kaya sabi ni Kristo, isa sa inyo ay Diablo. Bakit? Tumalikod sa aral ni Kristo Sino unang tumalikod? Nakasama ni Kristo na naging Diablo? Si Judas. Ipinagkamulo si Kristo. Paano pinagkamulo? Hindi tinutulan niya na ito'y anak ng Diyos. Ibinenta nga niya. 30 pirasong pila, pero ibinenta si Kristo. Sa mga iskriba at pariseo at sa mga Romano. Ganon din tayo maaari natin ibenta si Kristo sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa araw. Pakinggan niyo ba? Sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Mga Gawa, page, bigay niyo yung page, Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Ito ang nakakatakot. Papalayo na tayo ng papalayo kay Kristo pag tayo ay nakinig sa mga maling aral. Page 1. 212. Ano? 212. 212. Yan. Aray Esther dyan. Hanapin nyo. 212. 212. Page 212 sa New Testament. Yan. Ganda rito. Old Testament. Yan. Yan. 212. 212. Page 212. Gawa, Kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Pakinggan nyo maigi ito, mga kapatid. Pag tayo'y tumalikod sa aral na ni Kristo, ito na ang kalalabasan natin. Kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Sa 29 muna tayo babasa. Ano sabi? Basa. Alam ko na pag-alis ko ay makasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa katawan. At bibitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magsasalita
upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. O, kita nyo? Ano sabi, may lilitaw daw sa gitna ng bayan ng Diyos na ano, aso, ano? Gubat. Uva, yung wolf. Ano ba tawag sa wolf sa Tagalog? Lobo. No? Na hindi magpapatawad, maghihikayat na lumabas kayo sa aral ni Kristo. So, Brother Yuli, ang liwanag yun sa 30, lilitaw mula sa inyong kasamahan. Hindi manggagaling sa labas manggagaling sa loob ang panghikayat na kayo ay umalis sa aral ni Kristo na tinanggap niya. Ang sakit, ano? Kaya yung tumalikod sa aral, ay, hello, halika, tuloy ka. Itan, tawag ka. Tawag ka ni Kuya. O, sige. Alright, tuloy tayo, no? So, ang mangyayari, mga kapatid, ganito ang mangyayari sa atin. Patalikod tayo ng patalikod sa Panginoon. Pasama tayo ng pasama. Ayun. Yan ay ilan lamang sa mga karakter na maaaring mangyari, Brother Milo, sa buhay namin. Ayun. Paano tayo makatatakas? So, nakita natin at Sister Alpi, Sister Esther, yung negative side. No? Ang tingnan naman natin ang positive side. The first positive side na narinig natin sa kapalitan ni Kristo, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Mga kapatid, ilagay natin ang ating sariling pinili tayo. Kasama tayo sa pinili. Alright. Ano ang katangian? How can I say that I belong to the chosen one? Paano ko mapapatunayan, Brother Pilo, na ikaw at ako, sila ay kabilang sa mga napili na kakaunti? Tandaan natin sa Day of Salvation, sa Judgment Day, mas marami ang mapapahamak, Nanay Esther. Gano'ng karami? Kasing dami ng buhangin sa dagat ang malilitas. Marami ang mapapahamak. Pero marami rin malilitas. Pero kung ikukumpara mo yung dami ng mga malilitas, mas marami ang mapapahamak. Pero mo, ikinumpara sa karamihan ng buhangin sa dagat. Eh yung buhangin sa dagat, kapiraso ng kunin mo, Nanay Esther, hindi mo mabilang. Naduduro pa di ba? Ibig sabihin, yun ay tinatawag natin mga idiomatic words na ginamit ni Kristo para ipakita na napakakapal, napakarami ng mga tao na hindi maliligtas sa panahon na yun. Pero dito tayo sa positive side, gusto nating maligtas. Ano ang katangian ng taong pinili ng Diyos? Dapat maranasan natin ito, ang kapatid, ha? Basahin natin sa aklat ng Deuteronomio 7:6. 7:6 at the part of the Old Testament, the first book, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy 7:6. Yeah. Pakibigay ang page sa Old Testament time. 247. 247. Page 247 ng Old Testament as Deuteronomy 7:6. 7:6 ng Deuteronomy. Paano ko malalaman Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? 7:6 ng Deuteronomy. Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Okay? Nakita na ninyo? 7:6. 7:6 ng Deuteronomy. Okay? Brother Ivan, pakitulungan si Nanay Esther. Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The first 5 books of Torah. Okay. 7:6. Ito ang karakter o yung katangian, Brother Pilo, ng mga taong pinili ng Diyos.
Pakinggan natin. Mahalaga ito, mga kapatid, na madama natin na tayo'y kabilang dito sa atin. Sapagkat, basahin natin sabay-sabay, sapagkat ikaw ay isang banal. na bayan sa Panginoon mong Diyos, ibinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa salat ng lupa. Ganda na bragang Ano daw katangian ng pinili? Tayo ay pag-aari ng Diyos. Ngayon, bakit sinabi? Sa pagbabasa natin ng Bible, every part of the words of God, there is a message. Yung salita ng Panginoon, sapagkat ikaw, may message yun. Ano message to? Tinutukoy ikaw. And that is the part of message of God. Sapagkat ikaw, because of you, kasama pala ako doon. Kinakausap ako ng Panginoon. Nakikipag-usap ang Panginoon individual sa atin. Sapagkat ikaw, that is the first message, referring to yourself. Second part, sapagkat ikaw ay isang banal, holy nation. Banal ka. Hindi ka na ordinaryong tao. Sa paningin ng tao sa lupa, ordinary ka. Ordinary tayo, di ba tayo mayaman, di ba? Sama-sama tayo. But in the sight of God, sa paningin ng Diyos, Nanay Esther, mahalaga ka kasi ikaw pag-aari ka niya. Bakit sinabi ng Diyos na tayo'y pag-aari? Kasi noong unang panahon, hindi tayo pag-aari ng Diyos. Sino nagmimiyari sa atin? Nung wala tayo sa Diyos, Diablo. Mababasa niyan sa Efeso 2, 1 hanggang 3. Na tayo ay bumakad sa kapangyarihan ng hangin sa Diablo. Kaya ang Diablo may anak eh. Nabasa niyo ba yun? 8:44 ang ama ninyong Diablo. O tayo Diablo may anak eh. Kung yung Diyos ay may anak, ang Diablo may anak din. Ang sabi ni Kristo sa mga anak ng Diablo, ang sabi niya, ang inyong amang Diablo nang pasimula nung una pa'y siya'y mamamatay tao. Kita niyo? Siya'y hindi nananatili sa katotohanan. What is the truth? The Word of God is the truth. Efeso 2. Alin po yun? Yung amang Diablo. Ano tayo ng Diablo? 8:44 minuan. Ang ama ninyong Diablo nang simula pa'y siya'y mamamatay tao. Hindi siya nananatili sa katotohanan sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito kapag siya, ha? 1-8. 8.